Mark sa camera habang umiiwas si Kat ay nagbibigay ng medyo off na vibes. Kung hindi kayang ibigay ng isang lalaki ang proteksyon sa privacy na hinahanap ni Kat sa pampublikong lugar, baka hindi siyang tamang tao para sa kanya. Na sana raw ay maging mas komportable ng dalawa kapag lumalabas para mas maganda ang mga lumalabas sa viral photos, hindi yung nagmumukhang awkward o nagtatago ang aktres. Miss Catherine Bernardo and ang kanyang rumored boyfriend, abay lantaran na no na inilabas sa publiko. Sabi nga diyan, 'di ba? They gathered around besties dahil hindi pa natatapos ang chika. Kung akala niyong sapat na yung chika tungkol sa nag-aapoy na abs ni Catherine na sumunog sa mga fake news peddlers, well, nagliliyab na naman ng showbiz ng timeline natin ngayon. Nagbagsak ang Philippine Star na ngayon ng isang artikulo na literal na magiging mitya ng panibagong social media bardagulan. So, ito po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. So ito na ang pinag-uusapan ng shopping date ni Asia Superstar kasama ang kanyang rumored boyfie na walang iba kundi ang politikong Solicena City Mayor Mark Alcala. Pero ang tunay na highlights na nagpa-trigger sa mga netizen at naging sanhi ng malalang diskurso sa X or na dating Twitter at TikTok ay hindi lang isang mismong shopping kundi ang reaksyon ni Mayor sa mga cameras at kung bakit ang daming fanay ang literal na humihiling na sana ay wag silang magkatuluyan sa huli. So yun ang wish ng ilang mga netizen, ano? Imbis na mag-wish ng ang mga netizen na sana nga ay si Mayor Mark Alcala na yung tamang lalaki para kay Catherine, ibang klase yung wish nila. 'Di ba? So, eto na ang isang super deep dive comprehensive na ulat at malupit na pagsusuri at kung bakit ang daming netizen ang ayaw mapunta si Kat sa isang alkalde, no? So, ang viral na shoppingan incident. Ayon po sa The Philippine Star Report, let's dissect the official report muna para malinaw ang konteksto. Ayon sa kolumn ng veteranang showbiz writer na si Salve V. Asis, naispatan si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala sa isang clothing store habang nagsha-shopping. Sa mundong puno ng smartphone, asahan mo na ang paglabas ng mga pasimpleng paparazzi. Ngunit ang naging agaw eksena rito ay yung mga galawan ni Mayor Marca. In all fairness sa alkalde, parang sanay na siya sa spotlight at super aware siya na may mga camera sa nakatutok sa kanila. At ayon sa ulat, may mga moment pa na mga direktang tumingin si Mayor sa camera habang kinukuhanan sila. Para sa ibang tagamasid, mukha namang walang issue rito dahil pareho silang single, nasa tamang edad at malayang mag-date. Gayunpaman, pinuna rin sa ulat ang tila naging reaksyon ni Catherine habang si Mayor ay game na game at lumilingon pa sa camera. Si Kat naman ay todo nakamask at tila medyo naiilang, natatakot o umiiwas sa mga fans na matyagang sumusunod sa kanila sa loob ng establishmento. So dahil dito, may mga panawagan ng ilang kolumnista na sana raw ay maging mas komportable ng dalawa kapag lumalabas para mas maganda ang mga lumalabas sa viral photos, hindi yung nagmumukhang awkward o nagtatago ang aktres. Which is tama naman, di ba? Kasi ang opinion po ng mga netizen, ano pang dapat nilang ikatakot, 'di ba? Kung parehas naman silang single, wala naman silang tinatapakang tao, kung sila po ay mag-date or kung sila man po ay magjowa. Ngunit para sa mga netizen, lalo na po ang Gen Z core fans na protective kay Kat, ang simpleng paglingon nito na ito ni Mayor Mark sa camera ay nag-open ng isang malaking can of worms. Ito ang naging mitya kung bakit muling nag-iingay ang diskurso, kung bakit marami ang tutol sa relasyong ito. So, ang malupit na opinion ng mga netizen, bakit ayaw nila kay Mayor Mark? So, ito po yung ilan sa mga, iisa-isayin po natin yung mga feedback sa TikTok at X. Makikita mo na hindi lang basta-basta kilig ang nararamdaman ng mga fans. Bagamat may mga nagsasabing hindi na masyadong affected ang mga fans ayon sa ulat, ang mas maingay na pagpangkati ng netizen ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Bakit nga ba ayaw ng marami na mapunta ang ating reyna sa isang politiko? Oops! Ad break muna!
8 AM ang pasok tapos 3 AM ka na nakatulog kakagrind. Alam niyo yung feeling na tipong lumabas na yung kaluluwa mo sa katawan mo dahil sa dami ng kailangang tapusin. Mga mima, ang mood natin for today's video ay very much zombie. As pagod as person. Feeling ko hindi ko na talaga kaya. Pero wait lang, hindi tayo pwedeng sumuko sa life. We have dreams to chase, TikTok trends to do, at cravings to satisfy. Hindi pwedeng laging lutang. Kaya bago pa ako tuluyang kainin ng antok, kailangan na nating ilabas ang ultimate lifesaver. So, the one and only Nescafe Original. Walang etchos, ito talagang OG pampagising ng bayan. Yung tipong kahit gaano ka-stress sa deadline, hindi ka na niya iiwan sa ere. Let's romanticize making coffee for a bit, besties. Pakinggan nyo naman yung ASMR na yan. Pagkabukas mo pa lang ng sachet, amoy na amoy mo na agad yung classic roasted coffee aroma. Amoy pa lang, alam mo nang kaya mong harapin lahat ng red flags. Today, yung tapang niya mas matapang pa sa mga desisyon ko sa buhay lately. So, one sip and boom, the serve. Nakabalik na ang kaluluwa ko sa katawan ko. Literally, ganito yung kape na hinahanap-hanap ko. Sakto yung tapang at sarap para i-kickstart yung utak ko. Good morning talaga sa neurons ko na biglang nagising. From zero energy to 100 real quick. No more lutang moments, no more excuses, at ready na tayo mag-slay at mag-hustle for today. Kung kailangan nyo rin ng plot armor para sa araw na yon, alam nyo na ang sagot. Kaya kung gusto nyo na ng legit energy boost na swak sa budget natin, mag-Nescafe Original na rin kayo. Bangon na at magkape, mga mima! Let's get back to the video. Ito ang mga pangunahing dahilan na at malalim na opinion mula naman ito sa mga netizen. Number 1, the politician's red flag. Ang takot sa gulo ng politika. Let's be real for a second. Ang politika sa Pilipinas hindi para sa mamahihina ang loob at madalas itong nababalot ng matinding issue, kontrobersya at maduming batuhan ng putik. Si Catherine Bernardo ay nakabuo ng isang napakalinis at napakabango at napaka-unproblematic na career. Mula pagkabatang, imahe niya ay yung pambansang anak, isang hard worker at isang maningning na ehemplo ng sining at subok na husay. Kapag pumasok ka sa buhay ng isang politiko, automatic na madadami ang pangalan mo sa bawat ingay ng munisipyo o probinsya. Ang takot ng mga netizen ay baka gamitin lang ang star power at cinematic influence si Catherine para sa political mileage o para sa susunod na eleksyon ng pamilya Alcala. Ayaw na mga Gen Z na makita ang kanilang iniidolo na nakaupo sa mga political stage, nag-aabot ng relief goods na may mukha ng politiko o nadadamay sa mga lokal na girian. For them, Catherine is global icon. Hello, Madam Tussauds wax figure, at masyado siyang malaki para makulong lang sa kahon ng lokal na politika. And number 2, aware sa camera. Cloud chasing or genuine love. Balikan natin ang obserbasyon mula sa artikulo na nakatingin sa camera sa paningin ng mga magpapanuring netizen. Ang pagiging masyadong aware at ang pagtingin ni Mayor Mark sa camera habang umiiwas si Kat ay nagbibigay ng medyo off na vibes. Kasi ang terminong madalas na gamitan ng kabataan ay ang tinatawag na cloud chasing o pagiging masyadong conscious sa public perception. Ang argument sa fans, kung totoong gusto mo lang protektahan at makasama ang isang superstar na tulad ni Catherine na malinaw na naiilang at makamas, bakit ka tingin ng tingin sa camera na parang nagpo-post o natutuwa na makuhanan kayo? Ang tunay na green flag na lalaki para sa mga netizen ay yung pinupoprotektahan ng privacy ng kanyang kapareha, harangan ng mga prying eyes at gagawa ng paraan para maging komportable ang aktres sa halip na acknowledge ang mga paparazzi. Ang tingin tuloy, tulad tuloy ng mga iba, parang ginagamit ang moment para sa pogi points at publicity. And then number 3 reason, bakit nga ba ayaw ng mga netizen at followers si Catherine? Itong si Mayor. Number 3, ang trauma sa hard hot launch at privacy matters. Matatandaan na galing si Catherine sa isang napakahabang relasyon na naging masyadong pampubliko at alam nating lahat kung paano yun nagtapos sa masakit na paraan. Ang mga Gen Z fans ngayon ay mas pabor sa tinatawag na quiet luxury o private but not secret type of relationship. Nung makita ng netizen
netizen na parang mas gusto pa ni Mayor na mapansin sila ng camera, habang si Kat ay halatang gustong maging low-key or nakamask at umiiwas. Nakaramdam ang fans ng disconnect. Ang opinyon ng marami, kung hindi kayang ibigay ng isang lalaki ang proteksyon sa privacy na hinahanap ni Kat sa pampublikong lugar, baka hindi siyang tamang tao para sa kanya. Gusto ng mga fanay na susunod na mamahalin ni Kat ay ang lalaking handang umiwas sa spotlight para lang sa kanyang kapayapaan ng isip. Hindi yung lalaking sanay mag-flex sa harap ng media dahil nature na ito ng kanyang trabaho bilang politiko. So, number 4 reason, the standard is too high. We want a global partner for a global queen. Matapos ang Bhutan trip niya at ang pag-unveil ng kanyang wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong, malinaw na ang trajectory ng karir ni Catherine ay pampangrehas na pandaigdigan or international destination. She's expanding her horizon, doing a progressive roles at nagiging mukha sa modernong kababaihan. Ang pananaw ng mga netizen kapag nagpunta siya sa isang lokal na mayor, malilimitahan ang kanyang mundo. Ang buhay ng asawa ng isang politiko or first lady ng isang lungsod ay nangangailangan ng pananatili sa lugar na pinaglilingkuran nito. Ayaw ng mga fan na makitang nakatali si Kat sa mga ribbon cutting ceremonies or piyesa sa probinsya habang ang kanyang mga kasabayan ay lumilipad patungong International Film Festival. Ang gusto ng henerasyon, ito para kay Kat ay isang partner na may parehong global mindset. Marahil isang business tycoon, isang international artist o isang walang kinalaman sa pampublikong pondo at lokal na botohan. So, the star-studded contrast, no? Ito na po yun. Book, busy, and empowered habang ang internet ay nag-aaway-away sa kung sinong dapat na maging jowa ni Kat. Ang actress naman ay abala sa pagpapatunay na ang kanyang tunay na forever sa ngayon ay ang kanyang karera at ang kanyang sining. Kahapon lang, Miyerkules, July 8, opisyal nang inilabas ang kauna-unahang full look at trailer ng kanyang pinakabagong obra maestra sa telebisyon, ang Someone Someday. At dito natin makikita ang malaking kaibahan ng kanyang buhay pag-ibig sa kanyang sining sa seryeng ito. Gaganap si Kat bilang Billy, isang ultra-independent palaban at subok na babaeng nagsusumikap para maging CEO sa sarili niyang kumpanya. So, ganito yung kanyang gagampanan. Sa modern era kasi ng mga kabataan o Gen Z generation, ay may mga mulat pagdating sa body autonomy. We don't just comment on people's bellies or bodies just because we felt like it. Body shaming at pregnancy rumors mongering are so outdated. If someone gains weight, leaves the country, or wear loose clothes, that is none of your business. In Kat's case, she didn't owe anyone an explanation, 'di ba? Hindi naman niya kailangan i-explain yung sarili niya, pero the fact na kinakailangan niyang umarap sa publiko na naka-crop top para lang mapatunay hindi siya buntis, ay nagpapakita kung gaano ka-toxic ang toxic showbiz culture minsan. But what makes Catherine a true icon for this generation is her response. She didn't cry about it on national TV. She let her hard work, her visual preservation, and her undeniable power to do the talking. Yung abs niya, hindi lang yung pampaganda, simbolo yun ng disiplina ng pagiging focus sa workout habang nagre-ready para sa bagong mabibigat na roles at simbolo na wala siyang itinatago. So, at the end of the day, ang ulat na ito ay mula sa Abante ay isang paalala sa lahat na si Catherine Bernardo ay mananatiling nasa itaas kahit anong hila ng mga inggitero at inggitera sa ibaba. Ang mga nagdidilulo na jonte siya nga ngayon, ang mga nag-aabang na issue na pilitang humanga sa kanyang kaseksihan. At mula sa kanyang Bhutan Healings era, papasok sa kanyang Someone Someday era, kasama sina James at Ma hanggang sa pagiging reyna ng may sariling wax figure, Catherine Bernardo is living her best unapologetic life. At para sa mga fake news peddlers na nasunog ang mga script dahil sa nakakalulang abs ni Kat, yun na, maghanap na lang kayo ng ibang pagkakitaan dahil si Asia Superstar ay patuloy lang sa paglipad ng mataas, walang mintis at palaging mabangis, no? So kayo po, anong yan sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!